Ito po yung ating yung pagsasaluhan sa gabi na ito. Pinili upang mamunga. Tayo ay pinili ng Panginoon upang mamunga. Siguro po kabisado naman natin yung talata mula sa John chapter 15 verse 16, sabi, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo ay mayo at mamunga at manatili at inyong bunga. At sa gayon, anuman ang hilingin nyo sa Ama sa pangalan ko, pagkakalob sa inyo. Kaya salamat po at napakayamang salita ng Diyos sa atin. At hindi ko po na maunawaan natin lahat ang pagkapili sa atin ng Panginoon ay minsan nakakalungkot na kumbaga parang na-overlook natin yung layunin ng Panginoon sa pagkapili sa atin. Kasi pinili tayo, tinawag tayo, pinili tayo ng Panginoon, hindi lang para maligtas. At maliwanag sa atin yun yung kaligtasan. At maliwanag din sa atin na hindi pwedeng hanggang doon lang naligtas tayo. Naglilingkod tayo sa Panginoon. At sa ating paglilingkod, sabi ko nga kagabi sa aming devotion, yung isang word lang, ang topic namin ay sa Herman yung nag-devotion, ang topic namin ay habag. Yung habag ng Diyos sa atin. Isang word lang yung habag, napakalawak na ganyan. Hindi mo kayang tapusin, marami kang mabubuo na kapahayagan ng Paginoon. At minsan, itong yung pagkapili sa atin ng Panginoon, parang tumitigil na lang daw sa yung pagpili, sabi pinili tayo ng Panginoon. Alam natin, pinili tayo ng Panginoon. Hindi natin na kapag hindi na-expound, hindi pa na-explore ng lubusan, bakit, yung dahilan ng Diyos, bakit tayo pinili. At marahil alam natin, pero kumusta yung natin, yung pagkapili sa atin ng Panginoon. At anong kalagahan nito sa buhay natin? Siguro pag-aralan natin ngayong gabi, yung kahalagahan ng kumbaga yung fruit bearing faith. Yung pananampalataya na namumunga. Ano yung kahalaga? Bakit ito mahalaga? Bakit ito mahalaga sa atin? Siguro pag-aralan natin. At kinuha ko po yung sino yung hindi kasi ako nag-ganyan, pero okay lang. At siguro yung unang punto ay pag-aralan natin. Bakit mahalaga na tayo ay mamunga? Magkaroon ng bunga. Number one po, kasi merong ini-expect ang Diyos sa atin. Merong inaasahan siya, God is expecting fruits from us. Nag-e-expect talaga siya ng bunga. Ayon na rin doon sa talata, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga. Maliwanag naman na hindi ito yung fruit of the Holy Spirit kasi hindi sa atin yun eh. Yung word na humayo, ibig sabihin, may ipinagagawa ang Diyos sa atin. Kailangan magbunga yung paghayo natin. Meron siya ina-expect mula sa atin. Ba't kaya? Kasi kailangan niya yun. Number one, ba't nag-expect siya? Una, kailangan niya yun. Yung bunga na yun. Kung matatandaan niyo yung senaryo noong galing sa templo yung Panginoon kasama yung mga alagad. Doon sa Matthew chapter 21, talatang 18 hanggang 20,
Paglabas nila, nagutom si Jesus. Nagutom si Jesus at tinignan niya yung puno ng igos. Walang bunga. Walang bunga yung puno ng igos. Lugar na napapakinabangan kasi gutom yung Panginoon. Gusto niyang kumain, physically. Gusto niyang kumain, Kasi una-una, panahon naman ng igos, yung time na yon. Pero wala siyang nakakitang bunga. At ang sabi niya, mula ngayon, hindi ka na pakikinabangan. Pagbalik na nila, nakita ng mga alagad, natuyo yung puno ng igos. Spiritually, kung titingnan natin, alam natin yung salvation. Kaya nga siya narito sabi doon sa pag-aaral ng kagabi. Dahil sa habag at awa ng Diyos, kaya tayo binigyan niya ng pananalig. Hindi rin sa atin yung pananalig, galing din kay Jesus yun. Mapalan tayo, binigyan niya tayo ng pananampalataya. At sa pananampalataya yun, nag-e-expect siya sa atin. Kung nauuhaw ang Panginoon sa physical, nauuhaw din siya sa spiritual, nag-e-expect siya ng bunga sa atin. Kasi yun lang naman yung pwede natin hindi yung sabi nga, ang tanging alay ko sa iyo aking Ama, buong buhay ko, puso at kaluluwa. Pero kumusta yung ine-expect na bunga ng Panginoon sa atin? Gusto ba natin sabihin, simula ngayon, hindi ka namumunga, matutuyo ka na. Paano kaya kung gano'n, anong gawin ng Panginoon sa atin? Okay, nakakasabay tayo. At kailangan niya to ibig sabihin. Kaya nag-e-expect siya ng bunga, kailangan niya to. Okay? Pangalawa, sabi, nag-e-expect siya ng bunga kasi, sabi ni Pablo, Apostol Pablo, nung tinawag at pinili tayo ng Panginoon, sa madalit salita, nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relasyon, kaugnayan sa Kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nag-e-expect siya ng bunga ng transformation ng pagkatao natin. So, unti-unti, magkakaroon tayo ng evaluation. Kamusta na ba? Meron na ba nabago sa akin? Sabi, 2 Corinthians 5:17, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, isa na bago nila lang. Wala na yung dating pagkatao narito, bawang mga bago. Okay po, So, nag-i-expect siya ng bunga ng transformation. Yung pagbabago sa ating buhay. Kumusta yung buhay natin? Happy-go-lucky pa ba tayo? Complacent pa ba tayo? Para bang, okay na, ligtas na ako okay lang. Nasimba naman ako, linggo-linggo, natin naman ako pag-Friday. Okay na yun. Nag-expect ng bunga sa pag-ayaw ng Panginoon. Paano ba magkakabunga kung hindi na-transform yung pagkatao natin? So, ini-expect ng Panginoon yun. At sabi nga bakit, gusto ng Panginoon makita sa atin nyo kasi bakit? Yung pagbabago ng buhay, ito ay isa sa tinitingnan ng mga tao. Siguro, babasahin ko yung Galatians chapter 2, verse 14. Galatians chapter 2, verse 14. Sabi dito, sina Pablo sina Pedro ay alam niyo yung takot na nakikisalamuha sila sa mga hentil. Sabi, dumating si Bernabé at si Pablo, sabi rito, nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro, sa harapan nila niya, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng Hudyo? Kailangan talaga makita yung Kristo sa buhay natin. Kasi
paano tayo mamumunga at makakahikaya ng mga hindi mananampalataya kung sabi pareho din pala yung mga Kristiyano at yung mga born again at saka kami pareho lang, wala namang pagkakaiba. At sabi niya nga doon sa siguro daanan din natin, Colossians chapter 4 verses 5 to 6. Sabi rito, sabi ni Pablo dito, maging matalino kayo, sabi diyan, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin niyo yung lahat ng pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo sa paraang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Samantalahin natin yung pagkakataon. Paano sasamantalahin? Nakikiayon tayo sa ginagawa nila. Mawibili ngayon o tayo yung namibili sa makasalimutan na usapan. Sikapin natin mawili sila. Makita sa buhay natin. Ako sarap na usap ito. At nabibless ako dito. Yun yung gustong makita ng Panginoon sa atin. At ina-expect ngayon yung mga bagong katayuan natin. Yung mga bago sa atin na makakadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon kasi nag-expect siya rito. At sabi nga, uhaw siya rito, gutom siya rito. Kung tutuusin, sa dami natin, lagi natin yung evangelism. Sa dami natin, isang kaluluwa lang yung madala ng bawat isa. Baka kulang itong itong worship hall natin. Tama ba? Kung 100 tayo lang, 100 lang, may 100 tayo. Kung 100 lang tayo, makapagdala tayo sa loob lang ng isang taon, ng isang kaluluwa. 200 na to. Ilang taon na tayo rito sa bagong building. Sasabihin na kayo, ba't ang hanggang ngayon, pero madagdag yung isa na wala pa. Hindi nagpatuloy. Bakit? Siguro, mag-evaluate tayo. May nakita, hindi maganda sa akin. Baka, may hinahanap sila liwanag. Okay, no? Nakakasabay tayo? Nakaka-tison ba? Sana wala matison, no? Sabi nga, pangatlo doon sa ine-expect na buwan ng Panginoon sa atin. Nag-expect siya na mag-manifest talaga, ito na yung conclusion nitong pangalawa. No? Nag-expect siya na mag-manifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Baka kaya hindi na nanatili yung mga naiimbitahan natin. Pareho rin pala, parang ang gulo nito. Ba't ganoon? Nag-aaway din itong mag-asawa na to. Bakit? Nakikita ko sa Facebook, ganito. Meron pang nagsasabi ng ganito. Walang hindi nakikita yung bunga ng Santong Espiritu. Kasi meron talagang nangyayari, ganito, narinig ko sila na mag-asawa, laging nagsisinghalan. Hindi magkasundo. Ina-expect ko maayos yung buhay ng pamilya namin. Hindi na magpapatuloy. Totoo ba yun o hindi? Nangyayari. Di ba? Nangyayari talaga. Totoo. Okay, no? Sabi nga ng Panginoon, sabi ro sa gusto niya mag-manifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Sabi ko nga, pag nag-sharing kami, yung fruit of the Holy Spirit, kung tutuusin yun, isang buong bunga lang yun. Love. Love lang yun. Kasi nasa pag nakapaloob doon, sa bunga na yun, kung bagay yung mga seed noon, parang kastanya, so maprutas na yung yung granada, andon lahat yung beans, andon lahat yan. Ang kabuuan niyan, yung love,
Sabi ng Panginoong Jesucristo, diba, Matthew chapter 15, verse 16, ano? Sabi niya ganyan daw sa Matthew chapter 5 yan eh, yung sa, ano tawag niyan? Beatitudes, ano? Diba? Sermon na doon, diba? Sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin yung ilaw ninyo, ano? Sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong upang makita nila, upang liwalatiin nila, ano ibig sabihin, sa harapan nila, makita ba, liwanag ng ano nito, buhay dito, ang sarap sundan, ang sarap tularan, ang sarap gayahin, ano? Pag nakita nilang ganoon, sabi, luluwalatiin nila ang inyong amang nasa langit. Okay, ano? Kaya ini-expect ng Panginoon sa atin, dapat ano na to, nagmamanifest na yung fruit of the Holy Spirit dito. Okay? Ini-expect ng Diyos yan na maging bunga natin. At sabi ko nga sa inyo, yung fruit of the Holy Spirit yun. Gusto lang ng Panginoon, kaya niya inano yun, ipinaliwanag sa atin. Gusto niya ma-acquire natin yun. Makita sa ating mga buhay. Kahit kailan, sabi nga, walang mabuting ano yung mga tao yun. Sabi ni Isaias, puno ng kasalanan yung ano natin. Walang makikitang mabuti. Ano? Nabuhay lang tayo, naligtas lang tayo sa biyaya at tabag ng Diyos, sa kagandahan loob ng Diyos, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ano? Pero sa totoo, makasalanan tayo lahat. Okay? At ang gusto ng Panginoon, mag-manifest yun. Mag-manifest sa atin. Amen po? At na-expect yun. Makakaasa kaya, Panginoon, naman makita sa atin lahat yun. Amen po? Wala. Diba? Walang nag-ibig. So, nasa inyo yun. Okay, no? Pangalawang punto po. May lang naman tayo ay magtatagal. Bakit mahalaga itong bunga, ano? Pinili tayo para mamunga. Bakit mahalaga ito? Sabi, tandaan natin, napakaraming tao sa paligid natin, sa lugar na lang natin. Pero isa ka sa tinawag at pinili ng Diyos. Okay, ano? Pahalagahan natin, dapat, ano sabi nga, makita natin yung kahalagahan. Bakit mahalaga na tayo ay mamunga? Ang dami-daming tao dyan, tapos ikaw pinili, tapos hindi mo ipapamuhay yung ano, yung faith mo patay. Ano? Hindi pakinabangan ng Diyos, walang maani. Nagtatanim ako, nag-expect ako ng ani. Kaya nga kapag mayroong mga peste, inaano ko yun. Pinapatay ko yung mga peste, gumagawa ako ng paraan. Para makapag-ani ako, sabi ko nga, sabi ko kay Bobby nung nakaraan, putulin ko na kaya itong avocado na to, tsaka itong, kasi yung chico, panahon na, matagal na panahon na dapat namumunga ng ayos, pero yung avocado, hindi siya nagmumunga sa kapatanan. Kung putulin ko na kaya, wala namang lilim at walang sasakit sa akin. So, nag-expect ako ng bunga. Pagpanin ko nung siguro 2 weeks ago, nakita ko yung chico, may mga bunga. May mga bunga na siya kasi yung chico na yung pineras yun eh. Masarap ang bunga nun, matamis, malalaki. Sabi ko, 3 bunga. Pinili ko ganyan. Sabi ko, type din, madami bunga doon sa likod. No, pumanig ako doon sa bumilinis ko yung mga dahon. Ako napakaraming bulaklak. Masaya sa kalooban. Na nakikita ko yung tanim ko, may bunga. Lalo bigit tayo Diyos.
Ano? Sana namumulaklak na tayo at huwag maluwi yung bulaklak pagtuloy na sa bunga. Okay? Ano? Marami ang tinawag pero isa ka sa pinili para mamunga. Ano? Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, pinili ka ng Diyos. Ano? Napakaraming tao, pero isa ka sa pinili. Ano? Kung matatandaan nyo yung, yung sa handaan, yung pista yun, na dinaluhan ng Panginoon. Ito yung talinhaga, ng, sa kasalan. Yung handaan sa kasalan. No, sa Matthew chapter 22, mula verse 1 hanggang 14, ay nagkaroon ng piging. Ikakasal yung anak niyang lalaki. Matthew 22 yung verse 1 to 14. Inutusan yung kanyang mga utusan, yung mga alipin niya. Imbitahan nyo yung mga sabi daw sa verse 22, sa chapter 22 verse 5, siguro basahin natin para maging maliwanag. Chapter 22 ng Mateo verse 5. Sabi sa sabi rito, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y nasa kanyang bukid, ang isa'y nasa kanyang pangangalakan naman yung isa. Okay, no? Ang daming tinawag, o konti natiling imbitahan, kung papansinin nyo, sa dami ng tao sa Pilipinas, o konti yung churches na mga born again. Napakaliit na porsyento natin kumpara sa mga hindi mananampalataya. Pero, sabi rito, nakakalungkot, marami, hindi nagbibigay ng paunlak o atensyon sa paanyaya. Kaya, mayo ka, kailangan mamunga ka. Panginoon, akala, makikinig na lang ako, una na lang dito. Umabot ng 30 taon sa church na kapulang. Malimit banggitin yan, pero nagiging nagiging na lang sa atin. Parang katuwaan na lang. Kaya nakakalungkot, no? Kaya nga sabi ko kanina, na-overlook natin, ano ba yung layunin ng Panginoon sa atin talaga, uupo lang dito. Pagka-uwi, galing sa church, nasa church pa nag-aaway na. Pag-uwi, habang bumibiyahe, nag-aaway pa rin. Papunta, nag-aaway. Pa-uwi, nag-aaway. Pagdating sa bahay, nag-aaway pa rin. Ang problema, pagdating sa bahay, nagsusumbong pa sa Facebook. May Facebook na lang, tuwan-tuwa siya. Sino ba yung may ng Facebook? Tuwan-tuwa. Bakit? Yata may meta na ba yun? Hindi ko alam yun. Doon nagsusumbong. So, ibig sabihin, kailangan attentive tayo. Sabi nga, tanging alay ko sa iyo, aking ama, buong buhay ko. Hindi mo na nga maibigay yung meron kayo, buong buhay mo, iaalay mo, Ang sarap pakinggan. Pero, kumusta yung natin, yung layunin ng Panginoon sa atin, yung pagkapili ng Panginoon sa atin. Dami tinawag, pero konti pinili, hindi pa natin binibigyan ng pagpapahalaga. Yung sabi ko nga sa inyo, isang word lang yan, kapag pinag-aralan yan, napakalawang ng dating niyan sa atin, mga Kristyano. Yun lang habag ng Panginoon. Pag hindi mo pinahalagahan yun, napabaliwala yung habag ng Panginoon, hindi naintindihan yung habag. Yung salitang habag lang, hindi naunawaan ng maraming Kristyano. Alam nyo? Diba nakakalungkot? Nakakalungkot. So, kagaya nito, pagdating doon sa verse 14, sabi ng Panginoon, marami ang tinawag, pero kung konti pinili
kumakunti yung hinirang, tapos hindi mo ba pauulakan, hindi mo ba iintindihin? Pabaliwalin ba natin? Nakakalungkot. Ang Panginoon, napakatyaga, malini tayong magkamali, malini tayong matigas ang ulo. Pero ang tiyaga niya, hindi pa kayo umahanga sa Panginoon, napakatyaga niya. Hanggang ngayon, dito tayo. Okay, kukunti ang napili. Sabi sa, dito pa lang sa talata na ito, pagdating sa verse 11 hanggang 12, sabi rito, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Ito. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Sabi niya, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimig yung tao. At dito lang tayo, bakit para mag-obserba? Pag inunawa, hindi ka nakadamit pangkasalan, ibig sabihin, hindi ka talaga naka-ready. Hindi ka naka-ready sa Panginoon, nag-obserba ka lang, para bang, bakit nga lang ako, Kaya nga sabi ng aklam ni Judas, pero nakasilingit sa inyo. Nakasilingit. Kala natin mananampalataya lahat. So, sabi rito, sabi nga sa verse 13, kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin nyo yan. Gapusin nyo yung mga kamay at paa, itapon doon sa kadiliman, sa labas. Gusto ba natin, baka magulat tayo. Isa tayo, ginapos yung paa at kamay, tinapos sa labas. Sabi rito, marami yung tumitingin sa atin, marami yung nag-oobserba sa atin. Sabi rito sa binigay tayo ng pananampalataya, sabi nung sumulat ng Hebreo, tuon natin yung paningin natin sa Panginoon sa Kristo na siya nagbigay ng ating pananampalataya. Siya rin yung tatapos nito o magpapasangkal nito. Dapat pinahalagahan natin yung faith na yun pahalagahan natin yung faith na yun. At yung faith na yun, sikapin natin kagaya nung nakita ko nung last week at araw-araw nakikita mo, alam mo yung bulaklak ng chiko na lalaglag. Nalulungkot ako sa magiging bunga sana to. Pero nalalaglag sila, maraming nalalaglag. At kukunti yung nagiging bunga. Kukunti pa. Siguro kulang pa siya sa tawag niya, nutrients. Sabi nga sa Bible study, yung nutrients, word of God. Sa spiritual nutrients natin, ito word of God. Siguro itong chiko na ito, kulang pa sa nutrients. Ganon din tayo. At sana yung napapakinggan natin, magsilbing nutrients, para mamulaklak tayo at yung bulaklak natin maging bunga. Okay, no? So, tandaan natin, napakarami yung tinawag o konti yung napili. At mapaalam tayo sa church, pag Sunday marami tayo. Pero marami rin yung umantay na prayer meeting. Halos. At mapaalam kayo kung sabi nga, at sigurado, isa kayo sa napili ng Panginoon. Okay, no? Pangatlong punto po, sabi rito, bakit mahalaga to, na mamunga tayo at magbunga yung pagkapili sa atin ng Panginoon? Bakit maging mahalaga na magkaroon ng bunga to? Ito po yung pangatlong punto. Tandaan natin, isang araw, haharap tayo sa Diyos. Okay? Hindi maaring hindi tayo haharap sa Diyos. Siguro, suportahan natin. 2 Corinthians chapter 5,
Sabi ni Apostol Pablo sa verse 10, sabi rito, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. Ano ba yung pagkakapili sa atin? Pag kinukuman tayo, mabuti man o masama, tatanggap tayo ng kaukulang ganti. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na to. Hindi, maaaring hindi, okay, ligtas na tayo, pero sabi, hahanap tayo sa hukuman ng Panginoon. At tatanggap tayo ng ganti mula sa Panginoon. Okay? So, sa pagharap natin, ano kaya sasabihin ng Panginoon sa atin? Una-una, sabi noon, kapag harap natin sa Panginoon, dito pa tayo, alam na ng Diyos, sabi ng Panginoon, siguro daan na natin. Matatapos na naman tayo, John chapter 10, sabi rito sa verse 14, siguro 14-15, sabi dito, ako ang mabuting paskol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Kilala niya kung sino yung tupa niya, sa madaling salita. Sabi naman ni Apostol Pablo, dito sa 2 Timoteo, siguro daanan na rin natin, 2 Timothy chapter 2, sabi rito sa verse 19. Okay. Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. May seal. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. Ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Kilala ng Diyos kung sino-sino yung may tatak. Ano ba yung tatak? Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso, Holy Spirit. May seal ng Holy Spirit. Kilala ng Diyos, pag harap natin, sabi nga, hindi tayo harap sa Panginoon. Dito pala, lalo na pagharap natin sa Panginoon, isang araw, kilala na ng Panginoon kung sino. Hindi ka dito, hindi ka sa amin ka. Alam ng Panginoon kung sino. At ito yung katotohanan, sabi ni Jesus, doon sa Matthew chapter 7. Sabi sa Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon sa Kristo rito, sabi sa verse 21, kaya marami po yung mga born again churches na ngayon po ay pinag-uusig yung leader, sabi born again daw. Sabi dito, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Panginoon, Panginoon, active ako. Masipag akong kumatin. Palayas nga ako ng demonyo Kilala ako ng demonyo. Lumayas. Pero sa mga susunod na talata. Pero sabi ng Panginoon, hindi kilala. Akala niya, dahil masipag siya, umahayo siya, gumagawa siya, siguro alam naman natin, ngayon po ay nagtatago, yung mga leader. At sabi pa nga siya yung siya yung second coming. Kilala ng Diyos kung sino-sino yung Kanya sa pagharap natin sa Panginoon. Tandaan natin. At kung tayo ay
confident o kumpiyansa tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Kagaya ni Pablo, gaano siya ka-confident. No, sabi niya, in-anticipate niya na yun eh, di ba? Sabi sa 2 Timothy, sinabi na kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, dumating na yung panahon ng pagpanaw ko. Haharap na ako sa Panginoon. At magpuputong ng corona sa akin, wala iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Ganon siya ka-confident, ganon siya ka-kumpiyansa na pagharap niya sa hukuman ng Diyos, alam niya puputungan siya ng corona. At walang iba magpuputong kundi si Jesus Christ. Gaano kaya tayo ma-confident? Na pagharap natin sa Panginoon ay ganoon din. Sabi ganyan, sabi nga raw, di ba, sabi Matthew 7, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos, tandaan natin yan. So, si Pablo, sigurado siya, alam niya. So, tanungin natin, sarili natin, sigurado ba ako? Baka mag-alinlangan pa tayo. Dapat hindi. Pangatlo naman, sabi niya, Matthew chapter 25, verse 21. Matthew chapter 25, verse 21. Sabi niya, well done, my good and faithful servant. Pagharap natin sa Panginoon, gusto niya tayong i-welcome sa kanyang kaharian na sinasabi itong mga kataga na to. Welcome, my good and faithful servant. Gaano katiyak tayo kagaya ni Pablo na sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servant. Okay? Napapahalagahan natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Pahalagahan niyo yung pagkapili ko sa inyo. Huwag kung ano-ano yung pinaggagawa niyo. Huwag kayong pumokus sa... Marami, kung palalawakin natin, lalawak tayo, lalayo, baka lumayo tayo sa mismong topic natin. Kasi malawak po yan. Sabi ko nga yung isang word lang na habag, biyaya, kagandahan, loob, pag-ibig, alam nyo, napakalawak niyan, hindi kayo matatapos, makakasulat kayo ng isang libro. Kaya tandaan natin, sabi ng Panginoon, ako puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi kayo makapamumunga, kagaya na sinabi ko sa inyo, na kumayo kayo ng pamunga, hindi kayo makakagawa niyan kung hiwalay kayo sa akin. Kaya ang laging hamon sa atin ng Panginoon, dahil nalayo sa Panginoon, magpatuloy tayo. Tandaan nyo, sabi ko nga kagabi, hindi maaaring hindi tayo magkakamali. Hindi naman maaaring hindi tayo nagkakasala at magkakasala. Kasi itong, sabi ko, pinaliwanag ko, itong mundo na to, ang tawag dito, Earth. Di ba, Earth? Ginamit na term yan sa science. Kapag tinitindi natin yung Earth, ang ibig sabihin niya negative. May mga electrical engineers tayo rito, o mechanical engineers. Yung Earth, negative yun. Sa electrical, yung ground, negative yun ang dito sa Bacoor nga, sabi ko, ang linya rito, 220-0. 220-0. Yung 0, yun yung ground dito na yun. Kapag kumuha ka pa ng ground sa 220, 220 pa rin ang makukuha mo. Hindi kagaya sa amin, dalawang linya, 110, 110. Pag kumuha ka ng earth, makakakuha ka pa ng 110, 110. Yung baterya, may negative, may positive. Hindi siya gagana kung wala negative. O kung puro positive lang, hindi pwedeng mangyari yun. At yung magnet, hindi pwedeng
dikit yung magnet ng parehong positive at parehong negative. Ano nangyayari doon? Nag-re-repel. Magre-react lang siya kung isang negative, isang positive. Tandaan nyo, dito pa tayo sa mundo. Kung nagkakamali man tayo, nagkakasala tayo, huwag kayong taglayo sa Diyos. Amen, ano? At maganap natin ano yung will niya sa atin. Pinili ka para humayo, mamunga, manatili ang bunga. Pahalagaan mo yung pagkapili sa iyo. Amen po. Salamat sa